Good morning! Welcome to Bicicletalk. Welcome to the 2025 Philippine Bike Expo Demo. Iikot namin kayo, gagala kami nila Dondi. We will go around, we will talk to people, and hopefully sumama kayo sa journey namin. And hope you like the show! Okay, so we are here at Built Cycles. Ang Built is known for these builds, yung mga retro mountain bikes, they have modern parts, but most of the guys here, gustong-gusto nila yung mga old stuff, the older ones, the Richies and everything else. Makikita niyan. Ngayon, we're here with Kuya Robert. So he owns Bert's Restorations na form and cycling services, which for me is one of the best when it comes to cleaning, repairing, and talagang magmumukhang bago yung bike. So, Bert, tell us a little something about your business, how it started and how it's going. Bird Cycle Service started in pandemic 2020. So it started with my spare parts that I want to sell. Kasi wala. Natutulog lang eh. So I just want to make money out of it. So from there, I started learning polishing aluminum parts. So nagulat ako kasi when I started listing it, posting it, ang bilis niya mabenta. So from there, naghanap ako ng mga spare parts ko na pwede kong i-polish and refurbish so I can sell it. Eventually, my friend Kev, of Club Second Chance, we both started Club Second Chance. And then, may mga gusto niya mag-bike eh. Tapos, tinulungan ko lang siya mag-build. And then, from there, natuto na din akong, like, from polishing. It ended with, like, restoring the whole bike. Tapos ako, since my background is innovation in aeronautics, so in discipline nun, I tried to apply to bicycle maintenance. So I started with my bike, and then suddenly, I had the urge to like offer service to friends. And then started with detailing, and then napansin ko, detailing wasn't really offered to bikes. And then may mga nagkaroon ako ng mga clients, word by mouth, nag-spread lang na gumagawa ako ng bikes. So from there, since yung discipline na aviation, medyo yung precision and then using the right tools for the right job. Tsaka I'll have to add, madali lang hindi naman madali, pero anybody can do polishing, anybody can do detailing. Pero yung pagkakatalog ng period correct parts, tsaka kung anong pwede mong ilagay dyan at hindi pwedeng ilagay dyan, master di Bert yan. That's why she's one of the trusted na, alam mo, when it comes to, kasi hindi ka, yung parang, pre, anong cantilever brakes ang pwede natin ilagay sa bike ko? So he will advise you, he will give you several options, ganon. Kaya, it's one of the reasons why he's one of the go-to people when it comes to that. Silent question, ilan ang current bikes mo ngayon? Current bikes, yun ang hindi ko isisiwalat. Ayun! Currently, ang pinakagamit ko yung 26er. So, yun. Nasa almost 20,000 kilometers na yun. Si Bert organizes rides, small events. Kung kailang pwede ako, I make it a point to go. So, yun. Bert, thank you for having us. Plug ko lang, okay lang. Please. Shouts to Built Cycles, of course, for always supporting Melvin. My crew from Club Second Chance and other crews as well that always supports the community pag nagpaparide tayo. And of course, Bird Cycle Service. And to all my clients patiently waiting for their bikes, thank you for the trust. And I always appreciate every approach and every inquiry that you have. Kahit hanggang doon lang, pero
everything. So, thank you for the opportunity. Thank you, Sir Sige, Bert. Kuya Dondi. Last na lang, take us Oh. around Built. Tignan natin yung... Okay, so, well, nandito tayo sa Build Cycles ngayon, which they're offering a lot of Richie bikes. So, makikita natin, this is the new model of the Richie. So, in September, which is a breakaway na carbon ng Richie. This is a bridge between Outback and Swiss Cross. So makikita nyo yung geometry medyo competitive, pero it has mounts to be adventure bike. And then, syempre, breakaway para packable siya. So, pwede natin madala somewhere else. So, ito, we have other models as well. So, we have the Swiss Cross, Montebello, meron pa dito Outback, Ascent, yan. And then, Richie Logic. So, every model ng Richie, meron sila. They offer it. And then, yan, we have also components ng Richie, which, very impressive kasi minsan, aluminum lang pero it is as light as carbon. So, yun yung kinagandahan sa Richie. And then, aside from Richie, we have VLC, Veloci, Sugino. Yan. So, yeah, we have the cranks, the bottom brackets, the small parts. Yung Built, nandito yung favorite bell ko, yung crane. Sobrang ganda ng tunog, di ba? The best Oh, sounding yes. bell. Best sounding bell. So, we have the White Industries as well. So, yung complete set, kung gusto nyo magbuo, we have the cogs as well. IRD, meron din. And then, ayan, MKS. Ayan. Ayan. And then, we have local brands. So, may Pasay tayo dito. And then, yung own brand ng in-house brand ng Built, which is the Blocks. So, yung mga merch nila na technical, to leisure, off-bike, meron sila. Ayan. And then, Michelin, of course, meron din. Baka may upcoming warehouse sale yung Built in collaboration with Bercycle Service. So, baka medyo swap meet siya. So, stay tuned for that. Sana mahabol this year kung kaya. Pero, yes, thank you, Sir Dondi. Thank you, Thank you, maraming salamat. Welcome to Philippine Bike Expo Demo 2025. Dito namin kasama natin si Nog ng Sakit. Kamusta? Okay naman guys. Kahapon pa kayo dito, no? Oo, kapon pa. Konting history ng Sakit, pre. History. Galing 80% off ngayon sakit dito. history. Skater, turn into fixed gear, turn into bike commuter, and ngayon bike packer. And biglang naging custom bag maker. Yan na. Paano mo naisipan mag-bike from skating? Anong nag-push sa'yo na Kakabasa ng magazine, kakapanood ng video ng mga skater. Nakita ko sila nagpi-fix gear eh. Magkasama pala sa US yun lagi. Oo, yan. Oo. So naisip ko lang yun. Sabi ko, try ko nga mag-bike to skate. So, nauso ang fixed gear. Then, nakaisip ako ng product para sa fixed gear. Pagkatapos nun, history na. Ito na. Oo, puro custom made. Gawa mo ako nitong bag na to, gawa mo ako nito, gawa mo ako niyan. Nag-boom kami pala, yun. Nag-boom kami pandemic. Kasi lahat ng tao nagbabike. Tas lahat ng tao kailangan nila ng gamit, lalagyanan ng gamit sa bike. So sila mismo nag-ano sa akin na gawa mo akong bag para dito sa bike ko. Doon kami nag-boom talaga. Then pagdating ng pandemic pa rin, nakilala ko yung mga bike packer. Ayun na. Dumami yung design ng bags dahil doon sa mga nakilala ko rin ng mga nagbabike. Saka pag sa mga tropa, alam na Sakit talaga. Yan. Oo nga eh. Automatic. Oo nga, nanonood ako na sa dama yung pangalan ko dun sa vlog niya eh. Lagi akong binabanggit eh. Ba't ako nandun? Uy, si Coach, oh. Andito lahat ng idol. Ayan oh. Ikot mo sila, Nog, sa ano mo. Pasok kayo dito. May mga bago kaming product. Saks lang, sa tropa to.
Oo, malabanan. Eto makulit oh. Kakaloka. Chips agoy. No. Oh. No gout. No gout. Akin yan eh, no gout. Bro. Makulit yan. Oh, 250. Ito, isa sa mga bestseller namin na bag. This is feed bag. O stem bag tawag ko. May mga bago, oh. Dalawa akong ganyan. Ay, tatlo. Then ito yung mga design na one of one. Dalawa ganyan ko. Maganda yan, pare. So wala kang kamuka unless mayroong magpasadya talaga na gusto niya magkamuka. Ako ginagawa ko talaga hindi magkakamuka. Then ito pa, bago din. Para sa top tube nyo, protector o frame protector. Tie-dye. Then ayan, isa sa mga benta rin. Cargo bag, tawag ko, or recargador bag. Bagong produkto mo to ah. Ito, one of one din, parang mga mismatch color. Pwede sa skate. Yes, skate. Bumubuhat ng whole bike yan. Oo. May isang fixed gear na nag-deliver, whole bike. Binilagay niya dyan, nagulat din ako eh. Dati kasi wheel set lang or frame set lang eh. Built bike. Built bike nilagay niya. Pala no? May option sila Oo. kung ikakabit nila. Yes. Pwede mong tanggalin kung ayaw mo yung net. Pwede mong ano lang, basic bags. Waterproof, no? Yes. All weather talaga. Yes, all weather. Then yung bago ko ngayon, yung Brontom bags. Actually, ayun, nandun pala sa harapan. Sorry. Yan. Custom made din yan. Pwede ka rin magpagawa ng kulay na gusto mo, design na gusto mo. Actually, kahit hindi naman siya Brontom basta may attachment. Ito yung latest din na saddle bag ko, version 2. Tawag namin dito is Turon bag. Version 2. Slim, compact. Kasya dito ang one person tent. Tsaka hindi sa gabal sa gulong. Oo, mataas. Pwede ito sa mga naka-dropper post din. Para kahit ibaba mo siya, hindi tatama yung ano. Pasok na pasok. Hmm. Paano kanila mako-contact, Nog? Lalagay natin dito yung... Contact us at Sack It Philippines, Facebook and Instagram. Sa Shopee naman and TikTok and Lazada is Stroll PH. Yun lang naman. Salamat sa inyo. Question, silent question. Ilan ang bike mo? Nako po, mahirap na tanong. Anong bike? Anong bike? Kasi iba-iba kategory ng bike eh. Konti lang. Sabi na mahirap na tanong. Hirap na tanong. Sumasagot ang tama. Oo, konti lang. Mahirap sagutin yun eh. Baka hindi na madagdagan. Anong paborito mong bike? Yan, tama. Oo. Thank you. Oo. Yung Pucha is one of my favorite dahil ang dami lang quirky stuff, no. So, introduce yourself. Tsaka kung gaano nakatagal yung Pucha. Ako si Jim. Ako si Gail. Nagsimula kami ng pandemic. Pandemic days. Ano yung reason or yung driving force bakit bakit nyo tinabuyan yung Pucha? Paano nagsimula ang Pucha? Yung pandemic na relive namin yung kagustuhan na, yung kabataan namin na magbike. So, nagbike uli kaming dalawa. Then, naano namin na parang okay na gumawa ng reflector. Kasi parehas kaming nasa creative industry. So, try na namin gawin. Then, nag-work naman. May mga tumangkilik sa amin. So, yun, thank you. Nawala na yung mga sensor nyo, yung mga nuts and Ayun, hindi nilalabas yan para sa'yo lang yun eh. exclusive para hindi. Yan, gusto ko yung Christmas tree. Ay, opo. Ito Galing, no? yung pinakabago namin mga pens. Oo, mga pin. Wow, isa yan. Tawag namin Pilipet. Pang siya, cable ties. Cable tie. Okay. Panali ng mga... Reusable cable tie, mga kaibigan. Yun ang kagandahan, no? Sa
Laban ng patas. Saan kayo makikita sa social media? Ayan, lalagay Yung natin Shopee dito namin yan. na kay Stroll PH. Stroll. Oo, kay Stroll. Tapos ano, TikTok, FB, IG. Shopee, nandun na rin. PM nyo lang kami doon. Padala namin kayo ng mga censored. Alright, Maraming thank you so salamat. much sa pag-good luck. Yon, Philippine Bike Expo Demo 2025. Andito tayo sa shop ni Voodoo Cycles. Ayan, Voodoo. Ayan. Siyempre, pag mga biking outfit na out of the norm, kay Voodoo tayo pupunta. Sir, quick history ng Voodoo. Voodoo, dati kasi, hindi, meron akong bike shop eh. Eh sabi ko, gagawa ko ng apparel, pang-bike, di ba? Eh dati din tayong mountaineer nung maakyat, pinagsama ko na, kaya gumawa ko ng Voodoo. Tapos, sabi ko, sabayan ko na rin mga polo, pang-bike, para ayan. Ano mga inspiration mo sa mga bike apparel designs? Siguro, yun, dati ako umakit ng bundok eh. Sabi ko nga, gawin ko to na parang pwedeng pang-bike, tapos pwede rin pang-akyat, di ba? Ayun. Pwedeng pamorma. Pwedeng pamorma, pwede nga. Voodoo, si Voodoo pangalan ng aso ko. Ako kasi nung gagawin ko siya, kung gagawin ko yung pangalan ko, baka walang bumili. Kaya sinabi ko yung pangalan ng aso ko, ayun. Tsaka iba dating pag Voodoo pa. Oo, medyo nakakatakot, di ba? Dating. Tsaka maganda yung Voodoo designs. Check natin yung mga designs nila. May mga bago ako, yung mga plain na polo. Ito na. Yan, pamorma. Pwede na yan. Yan. Pwedeng panlaka. Pwede kang bike to work ka. Pwede kang check-in yan. Pwede. Tsaka check out, pwede. Yan. Pwede, yung bagong. Marami pa tayo. May mga shorts din tayo. May mga pants din. Oo. May mga polo. Yan, mga ganyan. Long sleeve, t-shirt. Yan, meron tayo. Oo, meron. Tapos all weather to. Yes. Yan. Pwede. Facebook page, Voodoo Salawal ko. Puntahan nyo, Voodoo Salawal ko page. Ayun. Lalagay natin dito yan. Yan. Eto. Yan. Yan. Ilan ang bike mo ngayon, sir? Bike ngayon kasi kakapapanood ko at saka napapasama ako sa Belo. Karamihan bakal eh. Siguro bike 15? Yeah. Isang alloy, 15 bakal. Declared, yun yung mga declared bike, no? Oh, meron pa na alam mo yung gusto ko ibenta pero ayoko ibenta eh. Thank you. Thank you sir. Thank you po. Thank you. Yon, welcome, Bikery. Andito pa rin tayo sa Philippine Bike Expo Demo at the UP Sunken Garden. Andito tayo sa stall ni Bikery. Kasama natin yung mga curators ng Bikery. Hi, I'm Patoys. And hi, I'm Pam. Yon, konting history ng Bikery. Paano nag-start ang Bikery? Medyo mahaba eh. Actually, okay, so biker kami first. And then, gusto namin ng cool stuff, cute stuff na hindi available dito sa Philippines. So, we got in first, yung Brooks na saddles. And then, yung mga bags sa Paradise and Ortleb. Kasi wala pa yung before. Okay? Meron pa, pero konting-konti. Tapos yun, and then doon na nanganak. So, nagustuhan na namin mag-touring. So, yun. And then, naging store na siya. And then, naging full-blown. Dati online lang, tapos bigla ngayon meron ng shop ng 2022. Yeah. And anything na hindi nyo makikita sa ibang stores, nandito yan sa tindahan. Okay. Ayan. Kung nasan ayan. Saan nila kayo makikita? Okay, so meron kaming IG, Bikery Bicycle. And then sa Facebook, you can search Bikery Bicycle Lifestyle. And then we also have a website, www.bikery.com. Pakita natin yung mga products ni Bikery. So yun nandito, yung mga naka-display nila rito sa bike demo is mga bags, Swift Industries, and Brooks aftermarket bags, yan, mga attachments, water bottles, bottle holders. Eto, kailangan ng mga siklista, mga accessories. Yan, mga lang, anek-anek lang.
Bike Anik-Anex. Ayan. Bike Lande. Uy! Tapos syempre yung yung minimension nila kanina, mga Brooks accessories, saddles. Ganda ng leather nito. Oh. Bar tape, grips. Yeah, so may sa mga retro stuff, yung mga leather. And then you also have the bandanas. Cute na. Mga tapes. Bar tape. Okay, si Bevo kasi, it's an insulated bottle. Okay, and then gravity flow siya. So when you open ito nozzle niya. Right. Pagka ganun mo, mag-drip na yung water. So you don't need to squeeze it. So yun lang, si Bevo. 1,000 helmet. 1,000 helmets. 1,000 lang siya? No. Thousands siya. And then, Gustuhan siya ng mga siklista because pag gusto nila yung casual, yung parang casual lang yung itsura nila, hindi daw sila mukhang serious, leisure, yan. Eto, mga tinatanong natin sa bawat siklista. Ilan ang bikes nyo ngayon? Ilan ang declared bicycles natin ngayon? alam mo, hindi ko maalala kasi ang dami kong bikes, pero lately hindi ako nagbabike. So isa lang yung favorite ko ngayon. Anong bike yan? Actually, dalawa. Yung Crest ko na Aviation Light, na pag-gravel, and then yung Brompton, of course. Andun pa rin parati si Brompton. And then my Straggler, isang malanding bike na Straggler, purple na may mga accents sa mga arte-arte. And then Pam? Ako, ilan ba? Teka. Kaya ko yata. 4. Uy, 4 lang. Meron akong, ang pinakauna kong bike is a Surly Troll. So, nasa akin pa yon 26er. Troll, cross-check, Midnight Special, puro Surly. And then Brompton. 4 lang. So yun, yung mga naririnig yung mga number of bikes, normally yun yung mga declared. Pero sa mga siklista may mga undeclared bikes yan eh. Parang SALN talaga. Ayan, so thank you, Bikery! Thank you very much. Thank you. Ayan. Kasama natin ang legendary si Sir Dong Abay. Hello. Ayan. Sir Dong, good morning. Question, paano ka na-start sa biking? From music, paano ka na-transition sa biking? Actually, bata pa ako, gusto ko talaga magbabike. So, natuto ko elemente pa lang ako. Pero nung eto na, may mga pumuntang mga mountaineers sa gig ko, sa 70s Bistro. Tapos may mga nag-park ng bike sa labas. Tapos sabi ko, ang ganda ng sinakyan ko lang. Tapos sabi ko, para masarap gamitin to ha. Tapos sabi nung isa sa mga nanood, gawa ka namin. May lukso ng dugo, ika nga, no? Gawa ka namin ng sarili mong bike. So ito, binigay nila sa akin 7 years ago. Uy, feature natin yung bike. Yeah, this is Bike check natin. This is a black bamboo bike with hemp. Uy. Hemp fiber. So meron siyang daon ng marijuana dito. Dati green pa siya. So ito is our hemp fibers. Ayan, nakita So nyo. hemp fiber talaga siya. Yeah, hemp yan, hemp. So yung pinaka-lug niya is hemp, tapos yung tube niya is bamboo. Black bamboo. Yup. Yan yun. Ganyan lang kasimple. Tapos lahat yan ay contribution ng mga UP Mountaineers, lahat ng spare parts. So, kumbaga, na-assemble nila for me. So, it's really a gift from them. Personalized. I never bought a bike. I just asked for it. So mas kumbaga mas malapit sa puso kasi hindi mo pinaghirapan ng monetary. You just have to ride it and use it. Yeah. Gaano ka kadalas mag-bike, Sir Dong? Kung trip ko lang. Hindi ako competitive eh. I'm just madami akong stopovers, marami mga pit stop. No. I don't compete, I bike alone and Commute lang talaga, sir. Commute lang. no, just an extension of my body. Tama. Bike kasi talagang extension of your body yan. Mafe-feel mo siya habang ginagamit mo eh. Yeah. Nagkakaroon kayo ng connection, Yeah. nagkakaroon kayo ng kwento. Yeah. So hindi ako pa sa mga competition kasi mabagal lang, matataro lang kayo. Yeah. Message for the cyclists. Just go and biking and kahit mahirap ang system ng biking dito, transportation natin kasi yung bike rides. Kumbaga, we have the right to use the road. So respect bike lanes. Pero hindi mo naman yun, tagal ko na nagbabike, palagi ko napapamura sa mga... Wala tayong Alam mo naman yun, di ba? Bulid tayo sa kalye. How I wish na makapag-bike ako sa masarap bike ka na
kalye or bundok or ano man. Hindi ako mabad trip sa pagbabike kasi you should enjoy biking. Kahit gaano man kabagal. Tsaka wag niyo akong gagayahin. Ako lang to. Mag-bike kayo ng bike, magpalakas kayo, mag-speed kayo, kumbaga practice your speed and agility. 'Di ba? Yun lang. Stay healthy. Stay healthy. Ito nakakatulong sa overall health. Ayan. Thanks, Sir Dong. Nice to meet you. Oo nga. Anong kapalit nito? Meron ba akong bike? Sticker pa lang ang meron kami, Sir Dong. No problem, pare. Hello, and we're here with Sir Arnel. Man himself. The man himself. Organizer of Bike Demo Day. Alright, sir, kamusta na? Oh, all good, sir. As you can see, they're happy, I'm happy. Correct. Importante, happy rin kayo. Correct. Happy tayong lahat. How many years na tayo with Bike Demo Day? Oh, wow. Okay, this is our 9th year na. Right. 9th year of doing bike demo. It's been, I think, our 13th na, 12 or 13th event. And now we're here in UP. It's really iconic because we believe that we have to have like a home base, no? So somewhere that people can relate, people can go to easily. It's like a reunion and also a meet-up of sorts, no? You meet your old ride mates, bike mates, and your old friends. Tapos you get to meet others, mga bago. Parang, are we assuming that ito ng UP ang main venue natin? We would love to have it here and they would love to have us. It's just, of course, we have to consider certain things like weather, conditions of the place. And also we try to preserve the place and how we found it. Like if you see the mountain bike trail, there's not one rock that we moved. It's only the staking that we did. We didn't scrape anything. So we leave it as we found it. No, we respect UP and nature as well, obviously. So we are very aware of that, and we are concerned for UP itself. So what we do is we'll try to probably migrate to other parts of UP for the show. Galing. I remember the first time we met and we were talking about retro bikes. You were also inviting us for the bike demo day at that time. You were organizing it. Yes. So hindi ko lang alam kung natuloy tayo noon. Hindi ko na matandaan at sa long time ago na rin. There's a lot of events that happen. Ang dami na But always my like a mantra or what I believe in life is that when you have a good thing, you follow through. Correct. So we try to do that. Correct. The good ideas, the good concepts, especially with a good community and a good industry that coordinates and appreciates you as well. We really try to follow through and build upon that. We have tried to take care of it, then kasi there's no association for biking in the Philippines. There's no, but we're not saying that we are, but we want to be like the venue for that. That's right. It's good that you decided to, you coined this idea kasi nga, you're like what you said, Sir Arnel, wala tayong talagang governing factor dito sa... They own this no? Kumbaga ito talagang in-establish na Correct. This was actually inspired by when I went to Interbike in Las Vegas in 2009. Yung kasi is B2B. So, there's a lot of them coming, pero negosyo lang talaga ang gusto nila. Like, they have exhibitors and then the dealers coming in. Right. So, what happened was, sabi ko, why not? Then meron sila pa them only for dealers. Right. So, sabi ko, how exclusive naman. Right. So, what we did is B2B and B2C. Mostly B2C because we're homegrown, we're not professional organizers. Right. We didn't start off as one. So, what happened was that we saw there's this need to have the community come together and the industry to understand us more also. So, we provide like a venue. At first, we were a bridge. Now, I think we're a venue. Right. Yeah. Yung mga ganito kalaking event mo, Sir Arnel, gaano katagal ang planning nito? Planning nito, typically, mga 4 months yan. But then again, we're established na. So we have a set of exhibitors na. And they trust us mostly naman. It's just sometimes the economy dictates something, other things, and business moves are affected, di ba? So, it also affects their business decisions. So never to we sit down, they come. No, it's never like that. It's very dynamic. It's very dynamic. Nagiging solid yung community dahil Yes. parang dito nag-unite yung mga bikers, Sana brands. ganun ang nangyayari because that's actually yung vision. And the mission is this, we're doing it as much as we can
pardon the imperfections, the mistakes, because it happens. This is an outdoor event. There are limitations to that. Pero game kami. I mean, outdoor people tayo eh. Di ba? Yes, correct. Oo, sige lang kasi importante na basta sa akin sa buhay, nakafocus ka, may maisip ka okay, i-follow through mo. Don't ever forget that because ang dami natin ideas. Ako, ang daming ginawang ideas. Some of them pinatent ko pa. Pero sometimes the follow through part, sometimes it requires a lot. Pero wag ka naman yung parang tawag doon is project averse. Ayaw mo nang makakon sa project na bago. Hindi ganoon. Kasi once nang dadaan ng buhay, boys and girls, do what you want with it, but I choose to do a little, more tangible things. May mga plans na ba for next year? Well, sir, ang bike demo will do it. We plan to do it once a year lang talaga na muna. But the industry also needs it mga twice kasi it's promotional talaga eh. So we are wrestling with that once a year, twice a year. But because it helps them also. Because inventory turn to cash is something you can reinvest into business eh. Diba? Kaysa naman nabulok yan. Kahit tamin na natin to, bakal, plastic to, nasisira yan, tsaka nawawala appeal niya eh. So nabubulok din siya in the eyes of the buyers. Okay, so Kailangan natin ng marami pang event na ganito para mapansin tayo na maraming siklista sa Pilipinas. Yes sir, tama sir. Ano kami, gusto namin, hindi naman kami yung tipong babagsakan ng presyo. It's not about that. It's about making sure we're dynamic kasi once you stop moving, you sink. You're like a shark. You will sink yun namin, that's what we tell the industry and the community. Let's always have a dynamic because ang padjak, kung di ka pumapadjak, hindi ka nag-enjoy. Pag uminto ka, parang okay lang hindi nagbabike, pero pag bike up, mas masaya pala ako. Yun mga realization na yun na sana translate mo nun sa negosyo. Habang nakatutok ka, may matrabaho pero may purpose yung buhay mo eh. Importante rin yun eh. Not to be philosophical about it pero ganun na rin yun. Ganun na din yun. In other words. Ambush, di ba yung part of our ambush interviews, we ask these shotgun questions eh. As a cyclist, malakas magbisiklet si Kuya Arnel eh. How long have you been cycling? How did you start? Oh, wow. Okay. So, serious cycling because ang una kong bike po is Junk Shop Patria. Literally, alam ko, yung tatay ko, binili yung kapatid ko nung Yamaha motorbike. Oh. Ako naman, Patria bike binigay sa akin na from a Junk Shop ata. Basta, pero I rode the hell out of that one. Piniga ko po siya. Dinaunil ko pa siya sa dike. Wala tayong takot dun eh. Binabayan sa dike. So, anong setup mo nito, Sir Arnel? Diyos ko, sir. Road bike? Hindi. Ganun lang. Parang muscle play bike. Play bike na muscle bike. Play bike lang. All legit. Matanda na ako, boss. Wala pa suspension nata. Yung Patria din, high school, nagkaroon ng giant na Sorrento. Yon. Duty free pa, di ba? Yung itim. Yon. Pero that was hindi seryoso ang biking. Ano lang, commute, pasyal-pasyal. Pero serious mountain biking was 2000. Mga 2000 yung 1999. Tapos PMTB happened, which is, we were lucky. Pre-Facebook, meron tayong ganon. Pag wala yun, ganun yung community noon. Ngayon kasi in Facebook parang pizza pie na lang yung interest ng tao eh. Doon talaga pag sila, EB, meet up, nandun lahat, 600. Ganon. Hindi, pero wag mo asahan na babalik yung attendance focus. It takes kasi, you have to, the interest of there, the focus of theirs, kailangang hatakin mo na eh. So ito yon, mga ganun, colorful, different, lumabas ko naman sa bahay mo kind of event. Ganun yun, pumunta ka dito. Silent question. Pero this is gonna be modified. Kasi Kuya Arnel, ang silent question namin is, how many bikes do you have? But I know that Kuya Arnel does not know. So ang tanong ko, ilan po yung building? Oo. Cricket ko, naghang na. Oo. Nadial up na yung utak ko. Ito ang tanong, ilan po yung building or warehouse yun na nag-house ng mga bikes? Actually, ginagamit ko 2 lugar ngayon. Yung isang lote, pinadala ko na sa Bicol. Nandun na, tapos it's somewhere there. Yung mga old ones na gusto ko i-preserve, pinadala ko na.
Kahit slow rusting, it's okay. Ganon. I'll take care of them maybe once every 2 years with oil and stuff. Pero the ones that are current, nandito sa Las Piñas, then sa Alabang yung content. Yun. So yun, Mga, more or less, upwards of 50. Times 10. Times 10. Last, message to cyclists. Okay, my message to cyclists, wala naman talaga tayong sobrang karapatan mag-message, but I want to probably try to suggest or actually appeal to cyclists to always remember to ride. And remember to ride as a group. Kasi yun po ang foundation natin, yun ang socialization natin na hindi natin matatanggal. Nandiyan na si AI para sa lahat ng ibang bagay, pero iba po ang communal na ginagawa. Tapos iba yung ganito, yung smile of everyone is out there, no? Kitang-kita mo talaga genuine, so walang AI sa smile. Yes. Yun lang po, just be happy, do what you do what works for you. Focus on it, and if you have an idea, follow through. But ito, number 5 ko, my rule in life is always take a break. Yep. Always take a break. Sina Dan sabi, taking time is not wasting time. Yes. Correct. Yan. Tama. So yun po. Ayun lang po ang natin, may impart. So Kuya Arnel, we hope that this continues. We hope hindi kayo magsasawa dito because it's the one thing that cyclists look forward to every year. Sir, with your support, and kagaya nyo, sana like-minded people, with your support, this will continue. Yun. Actually, nag-ano na kami to the point of business continuity na kung wala lang. You know, we're trying to train people to take our places kasi at the end of the day, it shouldn't die with you. More power. Legacy. Congratulations. Let history judge you when you're out of it na. Nandito tayo sa webinar. Nagkataon nandito yung mga haligi ng cycling scene natin. Si Don Manuel Torres, tsaka si Kuya Enzong De Luna or Enzong Jr. So, wag na natin silang guguluhin kasi medyo they're busy Tanungin na lang natin yung silent question gagad. Di ba? Ilan po yung bike na declared natin? Ano? Yung mga bike po natin na declared, ilan? Silent question. 40 plus? Declared. Tsaka dapat ang tanong natin, ilan yung building kung saan o na warehouse kung saan na-house yung mga bisiklet. Kasi si Kuya Enzong, alam natin yan You're asking the wrong question. Yes, I know. Tinatanong mo yung declared, tinatanong mo rin yung actual. Paano ko mapanood yun? Yun nga Sensor na natin. Beep! Pero at some point, mga kuya, we will interview nyo. Wala akong tinatago kay Mrs. Yeah. Yan ang matapang. One day tinignan niya, then she decided, Suko na. at least hindi babae. Di ba? Ito yung mga idol ko kasi yung mga bikes na never nyo makikita kahit saan, nasa mga collection nila yan. Always a pleasure to learn from them. Always a pleasure. Mga OG yan. So we will not anymore. We will, kasi si Kuya Romel, we promised him na kami dito Alam mo ba, bumili na si idol nito? Sino? Si Don Manuel, meron na siya nito. I have no doubt kasi kung bakit ang ganda ng design Oo. Hello, good morning everyone. Ito yung continuation ng episode. Yan. Maraming salamat sa nag-drop by kayo dito sa booth namin. Kuya Romel, we talked about the bike before. Let's show them kung ano pa po yung meron sa weapon car. Ipapakita ko muna kung paano siya i-fold. Sige. Para at least makakita ng viewers natin na kung kaano kaganda. Versatile. Ang tawag ko dito masterpiece kasi napakaganda niya, napakagaan. Saka yung fold niya napakabilis. Ito, sulo ko lang Kasi hindi natin na-focus last week. Ano siya? Ito ang lead wrap. One click. Good job. Yes. Saka napakagaan. Nakuha ko na siguro sa harap Tapos may roller din siya. Ito. Makita niyo rin pag-unfold. Kung gaano siya kabilis. I-unfold. Yan lang siya kabilis. I-unfold. Kaya so easy talaga siya. Tapos stable na yon. Very stable na siya talaga.
No questions asked na. Meron last day, ngayon, nakakuha kami 20% off kami dito sa lead drop. Pero sir, if they go to the shop, Iba na ang presyo, 105,000 siya. Ngayon, pwede po natin isagad by sa cash, pwede ko pang isagad hanggang 79,000. Uy, Only. parang more than 20% na yun ah. Yes, more than. Eto, pakita natin to. Ang galing nito oh. Two-tone. White side wall. Parang Cadillac talaga. Parang Bel Air mismo. Color black. Namin kukunin na niya. Eto siya from the box. congratulations sir! Si Sir Manuel ang nakakuha. New happy owner of Lead Drop. Bumili siya ng Brompton ngayon. Ng Lead Drop? Pwede. Brompton ang kinuha naman niya ngayon. Ito. Sir, congrats. Nako. Congratulations, sir. Ano yan? Hindi nyo pagsisisiyan yan. Ito yung Brompton natin, mga parts natin. May mga Brooks tayo rito. Then yung ating triangle, complete. Pwede to. May mga... Kasi namin yung... Uy, titanium! Yung C-line. Sobrang gaang. Ipapalit natin. Pwede natin. Then ito meron din tayo thermal tape. May good news pala kami sa inyo. Kami na po ang official distributor ng Thai Parts. Thai Parts. Kaya ang discount po namin 30% ngayon. Ngayong araw na to. Ano yan? British brand yan. Tapos meron din tayong mga Chris King para sa T-Line, Bromptons. Ito mga AC Wheels. Then meron din tayong Mini Mods na talagang naka-discounted din. Lalagay uli natin yung address ni Weapon R dito. Mga wheelset na pangmalakas. Grabe to oh. SMC kami ang official distributor din ito. Carbon ito. Galing. Andun yung Ito. Bi-spoke. Ito yung aming SMC wheelset na available. Then ito, ito mini moods na to. Oo. Tapos itong oil slick naman tong BB namin, inaayos pa. Thai parts to Thai parts. Thai parts na to, Thai parts na rin tong isibil namin. Official distributors. SMC, naka-Victor Sport na tayo ng tires. Ayan. Mini moods. 7 speed to. 7 speed. Convert na namin. Na mini mood siya. Then yung shifter natin na mini moods din, napakaganda. Yung design ng body nito. Ito naman yung Shenshin natin. Ako lang ang meron nito sa Philippines. Kasi ito yung binili namin sa Bronson Junction, Shenzhen, China. Sa China. Artist ang gumawa nito. Kaya awesome Shenzhen siya. Ayan. Exclusive. Tayo lang ang meron nito. Dito. Wala pa. Binebenta ko siya mga 500,000. Kasi ang hirap kunin eh. Hirap kuha niyan. Hindi kasama yung art eh. Yung art. Iba yung art. Yan. Pero parang kilala ko yung may-ari ng isang Ito. Asan na ba kayo? Siya lang din ang kauna-unahang nagkaroon nito. Fritz! Parito! Ito. Siya lang ang meron dito sa Philippines. Yan po. Thai parts. Rock. Sige pa po yan. Napang girlfriend yan. Ito po ang may sala. Igala mo sila sa bisikleta mo, Fritz. Kung gusto mong sabihin ng presyo, pwede. Pero hindi. Hindi, mura lang yan. Yun, Thai parts nga. Magkano mo ito? Mura lang. Ito, 20 pesos. 23,800. Yung, Kung order kayo ngayon, may discount naman tayo. 30%. Titanium, yes. Thai parts. Titanium. 23,800 ang si G-Line. Si G-Line po. Ilan ang bisikleta mo, Fritz? konti pa lang. Walang umaamin ngayong episode na to kung ilan yung mga bike nila. Kulang pa sa isang buwan. Pero yung ibang mga Brompton mo, nakatago sa bahay? Nakatago. Mas maganda, natutupi eh. So, kahit ilan pwede. Madaling itago. Ngayon, dahil in-interview niyo ako, bibigyan ko kayo ng shirt na pangmalakasan. Sabihin nyo lang yun. Thank you. Gawa ng bensikleta. Oy! Alam niyo naman ako, solvents din ako. Kaya ito free sa inyong apat. Eto
Naka-t-shirt pa tayo from Sir Romel. Hindi pa tatapos ha, pupunta pa tayo sa shop nila sa Sa Subo. shop. Sugurin niyo ako doon. Then, kakain tayo. Pero ngayon, may naka-free din tayo nito. Gusto niyo ng drinks? Free. Uy, nako. Kapag mahal din tayo kasi minamahal din tayo ng masigit na mga kaibigan. Hindi na nga kaibigan, mga kapamilya na natin sila. Thank you. Mabuhay kayo, mabuhay. Salamat sa time. Oh, nako, thank you sa always. Thank you, ha. Kita-kits tayo sa shop. Shop mo. Sa shop, ha. Doon tayo sa shop mo. May crispy pata tayo doon. So dito tayo, order tayo ng cold layers. Yan, cold layers. Tikman natin kung ano mga meron sila. Ay, nako. Sige, pakita natin yung ano natin. Pakita natin yung menu. Opo na, mahirap na. Sige, Oo. Bye!